أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونسلم على رسول الله الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganeron na pupunalamatan tanu so Allah subhanahu wa ta'ala sa panalamat amadakal. Sabab kaya malalag na kapamagay o Allah ta'ala sa malalag na lauda paro sa kaya di tanu di kapaka programa di kapaka timu-timu di kapaka pamamasay na aya di sechi o Allah ta'ala nagi so kalilimud at kabubayan o Allah subhanahu wa ta'ala. So gid niya malalag na gid so kalalemi tanoron mangarya nagusop da makamamasa. Gid so kalalayaman niyo kalalayaman tano program tano si Sama'ad al-Imam al-Shafi'i li tahfidil Quran al-Karim. Umandan isa kapitugawi umandan 1 week siko alungan Khamis na gid so program apupakaisaan tanoron gawi apupakaisaan tanoron so mga arinyo mga watayo magipantag si Kuya Malalag na kaya pangadianiran si ko umandan isa kapito gawi na napag-examine tano sila nun pupag-isaan tano sila nun antunay kesa butairan antunay Malalag na kesa butairan Kuya Malalag na kaya pangadianiran si ko umandan isa kapito gawi 7 day mas mapya na napakainguman tano kiran agyang uto pakaisya tano kiran mga pakaisya na aniran nakatano mapakarag na aniran nakatano masembag. Sa ino ta Malalag na pagani application tano naging kaya watayo kamamasaniw ada salakaw kidul kifli sa ino ta Malalag na banta ka pamagiran tano ay application tano na paganay antunay dalil sa Quran. Antunay dalil sa Quran udi na si sa sunna makatuturo mapapakay so kasla ko maulidun nabi mapapakay kasla ko maulidun nabi sa area Dulkifli na pakaragang kar kami buging kar kami sa pia makam patausen balasang ka wallahu ta'ala dunia na lebih sa kenudan. Alhamdulillah wa kafa wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napakaganda ng katanungan ng isa sa ating mga guro dito sa Ma'had al-Imam al-Shafi'i li tahfidh al-Quran al-Karim na kung saan kanyang itinanong sa atin na kung ano ba daw ang mga dalil natin na nagmula sa Quran at sa Sunnah patungkol sa Maulidun Nabawi o Maulidun Nabi. Ating tatandaan mga alipin ni Allah sa hindi pa natin pagsagot na ang taong nagbibigay ng dalil ay obligado sa kanya na bago niya ibigay ang katibayang kanyang gagamitin ay kanya munang napagninilay-nilayan o di kaya kanya munang napag-iisipan. Kagaya na lang ng mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kung ating titignan ang buong Quran ay wala tayong makikitang ni isamang ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi na ang pagmamaulidun nabi ay pwede. Ngunit kung ating pag-iisipan o di kaya ating papansinin ang mga binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na mga aya ay maiintindihan natin na ang pagmamaulidun nabi pala ay kautusan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. O Muhammad, sabihin mo sa kanila na sa pamamagitan ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa kadahilan ng yaon ay sila ay magdiwang o di kaya sila ay magsaya dahil yon ay mas mainam, mas kanais-nais sa kanilang mga iniipong yaman dito sa mundong ibabaw. Ang ating maintindihan dito mga alipin ni Allah kung ating pagninilay-nilayan o di kaya ating papansinin ang bawat kalima na pagkabanggit niya sa banal na Quran ay maiintindihan pala natin na ang pagmamaulidun nabi ay kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Ibn Abbas na kanyang tinafsir ang ayat na ito at ang
lumabas na kahulugan ng fadlullah sa ayat na ito ay ang Quran. At ang rahmatullah falyafrahu, rahmatullah falyafrahu ay ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang minimin na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat na ito ay ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ating may intindihan sa ayat na ito na ang pagmamaulid pala ay kautusan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ating pakatatandaan mga alipin ni Allah na sa pagbibigay natin ng dalil ay kailangan muna nating pag-isipan ang ating ibinibigay na katibayan bago natin ito gamitin. Kagaya na lang ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na kanyang pagkabanggit sa banal na Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Walang ibang dahilan kung ba't ka namin ipinadala o Muhammad maliban na lang na maging biyaya o di kay biyaya sa lahat ng alam, sa lahat ng nilikha, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ating babalikan ang ibang aya sa Quran na sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala na وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. O Muhammad, ikwento mo sa kanila ang mga biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa atin itatanong kung paano ba natin ikukwento ang maulidun, paano ba natin ikukwento ang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pwede na rin ang sabihin natin, kwento natin na biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang Allah na mismo ang nagbanggit sa Quran na siya ay biyaya sa lahat ng nilikha. At ang dalil neto mga alipin ni Allah sa Quran ay nung unang panahon ay tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung bakit ba o di kay ano ba ang dahilan kung ba't siya nag-aayuno sa araw ng Yawmul Ithnin, at kanyang isinagot, "Dhaka yawmun wulidtu fihi." Dahil yaong araw na yun yung araw na kung saan ako'y ipinanganak, yun yung araw ng aking kapanganakan. Ang mismong Nabi sallallahu alaihi wasallam pala ay nag-ihtifal, nagdiwang sa araw ng kanyang kapanganakan. Ngunit ang tatandaan natin sa pagdidiwang, salitang pagdidiwang ay maraming klase ang pagdidiwang. Mayroon sa ating mga kapatid na ang pagbigay hatol nila sa Maulidun Nabi ay bid'a dalalah, bid'a na masama. Ay pag narinig nila ang pagdidiwang, ang kanilang naiisip ay ang pagdidiwang ng mga Nasrani o di kay mga Yahud, na kung saan pag sila'y nagdidiwang ay umiinom sila ng mga nakakalasing na inumin, o di kay sila ay nagjajama na naiipon sa isang lugar na kung saan babae at lalaki ay magkahalo-halo silang nagiinuman ng mga inuming nakakalasing. Yun ang naiisip ng iba sa ating mga kapatid, pero hindi yan mga alipin ng Allah. Ang ating tariqah, ang ating wasila sa pag-ihtifal sa Maulidun Nabawi, dahil ang ating tariqah, ang ating pamamaraan ay ang paramihin natin ang ibada natin, ang paramihin natin ang ating pagsagawa ng mga mabubuting gawain, dahil yon ang ginawang pag-ihtifal, pagdidiwang ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lang. Sana naging maliwanag ang katanungan ng isa sa ating mga guro. Alhamdulillah. Tanto ay malalag na masagugod na gumareg. Kaya nagatanong sa iyong utang malalag na nasambagyan si ko magipantag ko pa kay tanong. Alhamdulillah. Balasang ka area wallahu ta'ala dunia na labi sa kanudan. Asi siya malalag na lungan na mauri. Sabab ko kasimbagang ka. Kaya pakareagang ka. Siguro malalag na pakisamir ka. Sa ito tayo malalag na ikadua pa kay siya tanong na dasalakaw sa gingawa tayo arin niya si Hisham. Sa ito tayo malalag na ikapaganya pa kay siya tanong na miyalo yo Imam Ash-Shafi'i dua kaklase subida. Pakareagang kar kami aging kaya malalag na dua kaklase apitero Imam Ash-Shafi'i dua kaklase subida. Na balasang area walau tala na buging ka sa kami sa makam patausian balasang walau tala dunia na lebih sa kenudan. Alhamdulillah wa kafa wa ba'd. Mashallah, napakaganda ng katanungan ng isa sa mga guro natin sa madrasa, na kung ano daw nasabi daw ni Imam Ash-Shafi'i na dalawa daw ang uri ang bid'ah. Nasabi ni Imam Ash-Shafi'i ang unang bid'ah ay yun ay ang
bid'ah hasanah. Pangalawa ay bid'ah sayyi'ah. Mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, alamin natin ang nasabi ni Imam Shafi'i na una ayon ay bid'ah hasanah. Ang ibig sabihin nito ay nabago, ngunit nabago na maganda. Pangalawa ay bid'ah sayyi'ah. Ito ay bago na masama. Mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang bid'ah hasanah, ito ang gawain. Ito ang isa sa mga gawain na bago. Ngunit kapag ito ay isinagawa natin to, ay ito ay pwede tayong gantimpalaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa na banggit ni Imam Shafi'i, ayun ay bid'ah sayyi'ah. Ito ang gawain na bago. Ngunit kapag ito ay ginawa natin to, ay pwede tayong parusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana naliwanagan ka sa aking sinabi, Ustad. Alhamdulillah, masagugud agyang utamalalag na sembagian magipantag upakaisyatan ron balasang ari awallahu ta'ala dunia na malalag ay amala na si salungan amori. Sa no tayo malalag na ikadua pakaisyatan sa gyang ariniyo atayo si Dzulkifli si Samahgad al-Imam Shafi'i li tahfidil Quran al-Karim antuna so kaslasla qumulidun nabi. Ada napakasalian ko agama anta kaya malalag na bid'ah. Nananabagingar kami sa piyamakan balasangaw Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi wa kafa wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanto ko marayag, tanto ko mapiyagyan ko tuwa pakaisagyang kay isa ko mga guru tanong siya sa Ma'had al-Imam Shafi'i li tahfidh al-Quran al-Karim. Inipakaisayan kita no to o ino sumaulidun nabi na baadin apakasalian si ku agama antawa ka bid'ah sa ayat sembagyan mga uri panwallah di mamamakinag adin apakasal o maulidun nabi si iku agama kasudan mismo sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagwanid na ikapakaisian sa kanyan o isa ko mga pangingisa papamakaisa at tigyan man ay ya Rasulallah anto na isabab akapapamuasain ka si iku yaumul ithnin na pitero yan kagyagyan ko to agawi za kayaumun wulidtu fihi datar nagyang ko to amyaloy tanu apaganay adalil pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam ayas sabab akapapamuasayakan sagyang ko to agawi as kanyan so yaumul ithnin nakagyagyoto sugawi aron na koron piyakasimbong wallah si iku liyaw lupa o di nagyoto sugawi inimbawat ako tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam niya katuro ang hadith sa sukap maulidun Nabi apya pambasto Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na misunor si kumasakin imbotanon badin mga oripin wallah ko kaya pakambida-bida si kurupaan o kasunor kagyaman so mga pagaritano aliran papakain ang kay maulidun Nabi na anda din imyaloy ang maulidun Nabi o di na birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araw ng kapanganakan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya din apapamantak sa iko mga pamikiraniran nas kaniyan so gi ka anda man yan nagi ka sunor o di nagi ka palamilami o mga sarwang as kaniyan so kapkatimotimo o dato nagubay sa iko sa satiman adar pa agisiran mamanginom sa mga pakabrag mga panginginuman nagugiran so kapakwiran sa mga ranso kagira ron kapamagyupyupa ugaid na angis tanusan mga uripan wallah kagya yanan na siran so mga Nasrani surang atano si ku agama sa lakaw so ukit agiran kaplamilami na sa lakaw mambuso ukit o Islam si ku anda man nagiran kaplamilami si ku mga gawi sa salaan sa so mga Muslim na aya ukit agiran kaplamilami o di nagiran kasunor si ku mansunda datarai kalilimud as kaniyan so maulidun Nabi as kaniyan mga uripan wallah guru ami so manalalag na giran kapakandakla si ku ibadah o di nagiran kapakandakla si ku mga simberan giran kang gagalabak sa mga pipya datarian agyang kay maulidun Nabi aya pasuan si ku maulidun Nabi nas kaniyan sugi kapamanutulas si ku kaya pagintaw siratun nabawi kaniyan sugi kapamanutula ko kaya pagintaw unabi tano nga Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam kaniyan so kapapangaloy si ku mga mu'jizat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa upama kabada na pruruguruda pandadara-dara pandapat na didin abay ni karata mga uripan wallah saya sembag tano si ko pakaisa agyang kaya isa ko mga guru tano abad pakaasal
o anda manayan na maulidun nabi si ku agaman na adin sa din abanian kaya pakasul ku bid'ah kasudin mismo su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda manayana misunor sa ku masa kinim bawatanon baden so kaya pakambida tano sa rupaan ulina buntal agi kasunor sa ku masaw nabi sallallahu alaihi wasallam nagu sa ku masa tanwi manto sa bando tumya karayag sa piasya kang bukya tagoy sa diyangka upama kaad na da kanoron karayagi narilaan yung raknuto gito so kababaloy akan amurid ago panakan gisum pada sa mga aturan kuwagama upama mangkaad na kiregang kanoron na banda ayam muna sa taralbi na suka kwata noron loto tigo bagwabasa ka skanian so insyaallah nagkasabapan sa kakagdamatan din si kuunda sa niyan amapya sa piasya kang bukya tagoy sa diyangka pakandud na kanto paruman salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masagugod na guya malalag na marayag. Akin ganyo sa giyong utoy malalag na sembag magipantag si kupakay sa tanoron balasang arya walau tala dunia na yamala na si sa alangwan namori. Sa tayo malalag na ikadua pakay sa tano naging wata iyo kamamasaan iyo. Ada salah ko kisyam. Sa tayo malalag na banta ka pamikiran namin sa ipakay sa mirkarya. Huwag na anto na ipambetuan sa bida hasana anto na ipambetuan sa bida hasana gu bida sayya bagay kasi malalag na mga ibarat yan balasang nga walaw talarya na baging kara kami sa makampatawsen. Alhamdulillah wa kafa wa ba'd. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatawag na bid'ah hasana at bid'ah sayyi'ah, ang meaning ng bid'ah hasana ay yun ang nabago, na maganda. At ito ay yun sang-ayon sa Quran at sang-ayon sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang bid'ah sayyi'ah naman, ito ay nabago na masama. Ngunit hindi ito sang-ayon sa Quran at sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anong halimbawa ng bid'ah hasana? Katulad na lang ng pagkukuruj. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa panahon ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya sa mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walang kahit ni isa na nagkuruj siya sa kanila. Ayun, itong pagkukuruj sa panahon natin ngayon, sa generation natin ngayon ay hindi to nagaya sa ibang panahon, sa dati. Ito ay bago. Ngunit ito ay hindi to bid'ah, ito ay bid'ah hasana. Ito ay bago, ngunit ito ay sang-ayon sa Quran at sang-ayon sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang bid'ah sayyi'ah naman, ito ay nabago, na masama, ngunit hindi ito sang-ayon sa Quran at sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katulad na lang ng tayo ay nagsasala ng mga salatul fard, na tayo ay itinayo natin ng waqtu duhur. Ngunit dinagdagan natin to ng isang rak'ah. Ginawa nating 5 ang waqtu duhur. Ayun ay bid'ah sayyi'ah. Ayun yung nabago ay masama. Ito ay walang nangyari sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito lamang.